Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong Midnight CJ na magbabahagi ng kwento. Ang kwento po natin ngayon ay patungkol sa isang binata na pinagkaitan ng panahon ng pagmamahal mula sa kanyang magulang. Bagamat 12 anyos siya nang mawala ang mga mahal niya sa buhay. At dito na magsisimula ang katakot-takot na kwento ng binatang tatawagin natin sa pangalan na Oswald. Guys, ito po ay Canole History. Sana po hindi po kayo nagsasawa sa mga kwento natin. Salamat po at sisimulan na natin ang kwento. Mahal! Mahal! Nay, si Itay yata yun. Buksan mo nga, Oswald. Pagbukas ng batang si Oswald, nakita niya yung tatay niyang basang-basa ng ulan. Sa likod ng tatay niya, meron pang dalawang lalaki na ngayon pa lang niya nakita. Ang tagal mo naman magbukas, anak. Tay, di po kasi namin masyadong marinig. O siya, sige. O mga pare, halika kayo. Pasok muna kayo dito sa loob. Iba ang pakiramdam ng batang si Oswald sa dalawang yun. Kasi hindi masyadong nagsasalita. Tapos sa loob ng bahay, palinga-linga ang mga mata na parabang may hinahanap. Oh, may mga bisita ka pala. O siya nga pala, mahal, si Renovia at saka si Agobert. Mga kasamahan ko yan sa construction. Kamusta ho kayo? Ako nga ho pala si Renovia. At ako naman ho si Agobert. Ikinagagalak ko kayong makilala. Oh, Oswald anak, magpainit ka naman ng tubig para makapagkape naman kami. Sige po, Itay. Habang nagkakape, napansin ng dalawang bisita na medyo maumbok ang tiyan ng nanay ni Oswald. Kaya't tinanong ito sa tatay niya. Pare, buntis pala asawa mo ah. Oo pare, buntis. Mga 2 buwan pa siguro. Manganganak na yung asawa ko. Ganun ba? Uy pare, saan ba manganganak si kumare? Kung gusto mo pare, ako na lang ang titingin sa kanya at maghihilot-hilot sa kanya. Pare, hindi po pwede. Babae lang ang pwedeng humilot sa asawa ko. Ganun ba? Pasensya ka na pare. Kung naman kasi paring Agobert, huwag kang masyadong pumapapel. Siya nga pala pare, yung naging trabaho natin kanina ron sa construction, napansin ko parang ang sama yata ng ugali ni Foreman. Nako paring Renovia, hindi lang masama, talagang masama. Abi, kino-question pa niya yung trabaho natin sa loob ng maghapon. Kukunti raw ang natrabaho natin pare. Hindi naman yata makatwiran yun. At ang masama pa ron pare, hindi raw yata babayaran yung araw natin ngayon. Hindi pa pwede yun pare. Hindi pwede yun. Subukan hindi tayo bayaran ni Foreman ngayon. Tiyatsakin ko sa kanya. Bukas hindi na siya Foreman. Huwag kayong magalit kay Foreman. Siguro parang Ago, doon tayo magalit sa engineer. Kasi kung ano yung sinasabi ng engineer, yun ang pinaparating sa atin ni Foreman. Para sa akin, paring Renovia, paring Agobert, parang maayos naman yung trabaho natin eh. Skill tayo. Lahat ng inutos nila, ginagawa natin, hindi ba? Kaya nga pare, nakapagtataka. Sa palagay ko, hindi pinasasabi ni engineer yung sinabi ni Foreman kanina. Kasi dati lang din naman siyang skill eh. Tapos lumaki yung ulo. Palagay ko, nasa kanya yung pera natin. Kaya sinasabi niyang hindi babayaran yung araw na to. Basta ko Renovia, mga pare. Hindi ako makapapayag na yung araw natin ay hindi babayaran para sa pamilya to. Kumain na ba kayo? Mahal, hindi pa nga eh. May makakain ba tayo dyan? Wala nga. Uutang muna ako sa tindahan. Nako! Parang nakakaya ata.
Para makakain tayo, uutang pa. Ganito na lang pare. Kami na lang ni paring Agubert ang lalabas. Hindi ako na, nakakahiya naman. Hindi kumare. Kami bahala. Dahil sa makulit ang nanay ni Oswald, sumama ito sa dalawang bagong bisita kasi nga ayaw pumayag na silang gagastos sa pagkain. Maya-maya pa bumalik yung dalawa nang hindi kasama yung nanay ni Oswald. Mga pare, eto na yung inutang namin sa tindahan. Teka pare, yung asawa ko. Andon, naiwan doon may kukunin pa raw yata. Naku pare, yung asawa mong yan, ayaw pumayag na kami ang gagastos. Okay lang naman. Lumipas ang 10 minuto. Hindi pa rin nakakauwi ang asawa. Ano kaya nangyari kay inay? Bakit kaya wala pa siya hanggang ngayon? Sundan mo na nga Oswald. Sige po itay. Nag-ikot-ikot yung bata sa lahat ng tindahan sa kanilang baryo. Kahit isa sa mga ito, walang nakasagot ng maayos. Hindi nga raw nila nakita yung nanay nilang pumunta sa tindahan. Hala, saan kaya napunta si inay? Kailangan malaman to agad ni itay. Mabilis nagtatakbo yung bata hanggang sa nang makarating siya sa pintuan ng bahay. Nakita niyang yung tatay niya'y lungay-ngay. Akala niya lasing. Tay! Ano nangyari kay tay? Lasing na siya. Anong lasing? Kilala ko si tay. Hindi yan basta nalalasing. Tay! Gumising kayo dyan tay! Sinabi ko na sa'yong lasing siya! Aray! Bakit mo naman ako sinampal? Renovia, akin itong bata. Sa'yo na yung asawa. Oh sige, total. Matagal na akong nangangasim sa amoy ng buntes. Ano? Anong ibig niyo sabihin? Sino ba kayo? Anak. Itay! Duguan yung leg mo tay! Anak, tumakbo ka na! Tumakbo ka na! Nagtago lang yung bata sa likod ng bahay. Pero hindi siya hinabol ng dalawa. Sumilip siya sa bintana. Nakita niyang si Agubert bit-bit ang nanay niyang duguan papasok sa loob ng bahay. At pinagtabi silang mag-asawa. Renovia, Agubert, ano bang nagawa ko sa inyo mga pare? Wala ka namang nagawa pare. Kaya lang, masyado kaming natakam sa asawa mo. Ano? Pasensya ka na. Di naman namin gagawin to eh. Kaya lang, nagutom talaga kami sa amoy. Ngayon pare, humanda ka na. Sa pagkakataong yun, yung dalawang bisita ay ipinakita ang tunay na anyo. Mula sa pagiging tao, naging nakakatakot na aswang yung dalawa. Tinubuan ng kung ano-ano sa katawan. Meron ding pakpak. Kitang-kita ng batang si Oswald kung paano nilantakan ng dalawang yun ang mga mahal niya sa buhay. Napaiyak na lang yung bata habang nakatakip ang bunganga. Alam niya kasing siya ang isusunod ng mga ito kung sakaling malaman nila na nandun pa yung bata. Halos kalahating oras niyang pinagmamasdan kung papaano walang hiyain ng dalawang yun ang mga magulang niya. Kaya nga't tumakbo na lang yung bata kung saan-saan hanggang sa ito'y nasabat ng isang baklang magsasaka na nagpapatubig ng bukid sa gabing yun. Hoy! Saan ka pupunta? Dito lang po. May aswang po dyan! Ano? Anong aswang ang sinasabi ng batang yon? Hoy, bumalik ka rito. Huwag mong talaktakin ang tanim ko. Inabutan siya ng baklang magbubukid. Iyak ng iyak ang batang si Oswald hanggang sa sinabi ng bakla na iuwi muna siya sa bahay. Wala na si inay.
Wala na si Itay. Ano bang nangyari sa'yo? Anong aswang ang pinagsasasabi mo dyan? Kinain siya nung dalawang bisitang construction worker. Ano? Aswang? Bisita? Oh my gosh. Teka. Sasabihin ko ito kay Kapitan. Agad namang rumesponde sila Kapitan at ang mga bantay bayan. Ang masama nun, wala na silang inabutang buhay. Kaari-mari-marim ang sinapit ng mag-asawa, lalo na yung nanay niyang buntis. Wala na yung bata sa sinapupunan nito at ang tatay naman niya. Kita na ang buto. Karamihan sa matatabang bahagi ng katawan niya ay kinain ng dalawang yun. O hindi? At sinong gagawa nito? Kapitan, yung bisita po ni Itay kanina. Bisita? Bakit saan ba nagtatrabaho ang tatay mo? Sa construction po. Doon po sa labas po ng baryo natin. Ano? Sinasabi ko na nga ba? May kahina-hinala sa lugar na yun. O tara, puntahan natin. Baka abutan pa natin ang gumawa nito. Hindi matinong tao ang gagawa niyan. Kap, mag-iingat po kayo. Aswang po yung dalawang yun. Ano? Anong aswang? O teka. O kayo, tumawag na ba kayo ng pulis sa bayan? Sige na, kailangan ng matindi-tinding panghuli sa mga yun. Kung totoong aswang sila, dapat silang panagutin. Sa kasamaang palad, si Renobia at Agobert ay hindi na nakita pa sa baryong yon. Nang dahil doon, ibinurol yung nanay at tatay ni Oswald. Wala na siyang matatakbuhan. Mabubuhay na lang siya ng sarili niya gamit ang sariling kakayanan. Isang buwan nang lumipas nang ilibing ang mga magulang ni Oswald. Napapansin ng marami ang paghihirap ng bata. Bukod pa rito, halatang nangungulila yung bata. Kahit kanino mangyari ang bagay na yon, sabay mawala ang mga mahal sa buhay, siguradong mangungulila ka at araw-araw ka na lang iiyak. Tay, Nay, alam ko naman po, kahit na hindi ko na kayo kasama, alam ko, ginagabayan niyo ako. Sana yan, Nay. Sana po, Itay. Balang araw, matupad ko ang pangarap ko. Gusto ko rin po maging isang engineer. Kaya lang, Tay. Kaya lang po, Inay. Hindi ko po alam kung paano po ako magsisimula. Ultimong pagtatapos po ng high school. Baka po hindi ko magawa. Habang sinasabi yon ng bata, hindi niya namalayan. Mula sa pintuan ng bahay niya, nakasilip pala ang isang matandang lalaki. Huwag ka nang umiyak. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Huh? Sino ka? Lumayo ka! Umalis ka sa bahay namin! Aswang! Magandang araw sa'yo, Oswald. Tama ba? Ikaw si Oswald? Oh! Ako si Oswald! Sino ka? Marahil nagkaroon ka na ng pobya sa bawat taong tatapak sa bahay nyo nang hindi mo kilala. Pero wag kang mag-alala, iho. Nahuli man ang dating ko, pero nasisiguro kong malaki ang maitutulong ko sa'yo. Anong maitutulong? Lumayo ka! Lumayo ka! Kalma ka lang. Diyan ka lang, mag-uusap tayo. Hindi kita binibigyan ng karapatan pumasok sa loob ng bahay namin. Kung sino ka mang matanda ka, umalis ka na rito, pakiusap! Iho, hindi ako masamang tao. Katunayan, ako ang taong makakatulong sa'yo upang sa gayon ay mabigyan naman ng hustisya ang pagkamatay ng nanay at tatay mo. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo?
Hindi mo ba ako niloloko? Sino ka ba? Tawagin mo na lang akong Lolo Guerrero. Lolo Guerrero? Bakit po kayo nandito? Ano pong kailangan nyo sa akin? Iho, si Lolo Guerrero ay isang manlalakbay na albularyo. Katunayan, nabalitaan kong nangyari dito. Kaya, pumunta ako rito, iho. Narinig ko ang lahat ng sinasabi mo. Gusto mong maging isang engineer, hindi ba? Alam mo, doon sa nasasakupan ng iyong Lolo Guerrero, maraming pwedeng gawing hanap buhay. At sa pamamaraan ng hanap buhay na yon, nasisiguro ko sa iyo, iho, na kaya kitang pagtapusin sa pag-aaral. Yan ay kung sasama ka at magtitiwala ka sa akin. Bakit ito ginagawa? Ano to? Baka mamaya umang lang ito. Baka aswang ka din. Hindi ako aswang. Maniwala ka sa akin. Isa akong albularyo at isa akong manlalakbay na humahunting ng aswang. Tao po. Sino yan? Oswald. Ako ito ang kapitan. May sasabihin ako sa inyo importante. Pumasok nga noon ng kapitan. Nagulat siya dahil nandun na yung matanda. Matandang inaasahan niya na pupunta sa bahay nila Oswald. Kapitan, ikaw pala. Manong Guerrero. Ang bilis mo naman. Kapapadala ko pa lang sa'yo ng telegrama nung nakaraang araw. Hindi ako sumasakay sa mga sasakyang panglupa o pangdagat o panghimpapawid para makarating ako sa lugar na aking papupuntahan. Bueno, Oswald. Siya, si Manong Guerrero. Si Manong Guerrero ay isang manlalakbay, manunugis ng aswang. Nirekomenda ko siya para alagaan ka. Total, wala naman siyang anak at wala rin siyang apo. Tapos, anong gagawin ko? Oswald, sa bawat araw na dumadaan, alam namin at ramdam namin ang paghihirap mo. Kaya nga, kumuha na ako ng tamang tao na makakatulong sa iyo sa problema mo sa magulang mo. At syempre, para sa pang-araw-araw mo na din. Sumama ka sa kanya, Oswald. Naniniwala akong aalagaan kanya ng mabuti. Dahil hindi naman siya masamang tao. Ayoko! Baka aswang din yan! Oswald! Wala ka bang tiwala kay Kapitan? Sa iyo meron. Sa kanya wala. Magtiwala ka sa akin. Maniwala ka. Hindi siya masamang tao. Matutulungan ka pa niya sa bagay na gusto mo. Hindi ba? Bata ka pa, Oswald. Kung sakaling mahasa ang katawan mo sa trabahong mahirap, papaano ka pa ngayon makapag-aaral? At isa pa, kung sakali mang tumungtong ka ng kolehiyo, ang mangyayari sa iyo, iho, hahamakin ka ng mga kaklase mo. Halos araw-araw kang kukutsain dahil isa kang construction worker na nag-aaral at higit pa sa lahat, mahihirapan ang katawan mo. Ngayon, iho, kung sasama ka sa akin at papayag kang ako ang mag-aalaga sa iyo hanggang paglaki mo o kaya na may makapagtapos ka man lang ng pag-aaral, ayon, okay na. Pwede ka nang humiwalay sa akin. May sinabi po kayo kanina. Paano niyo ako matutulungan dun sa pag-solve sa naging kaso ni Inay tsaka ni Itay? Albularyo, si Manong Guerrero. Wala namang katapat ang mga aswang na yan kung hindi mga albularyo. Ang mga pulis, ang mga sundalo. Iho, sa aking nakikita, base sa kwento mo at sa kwento ni Kapitan, yung dalawang nanggulo dito sa inyo ay hindi pangkaraniwan. Ako nang nagsasabi sa iyo na hindi tatalab ang anumang matulis na bagay, bala ng baril at mga sundalo. Hindi uubra, iho. Naintindihan mo? Kaya
Kung gusto mong makapaghiganti, ako ang tamang tao. Ako ang siyang tamang daan na dapat mong pasukan. Sige na, Oswald. Hindi sa nakikialam ako sa'yo pero naaawa lang talaga ako sa'yo. Kailangan mo ng pagmamahal? Ayan. Ayan si Manong Guerrero. Nire-recommend ako sa'yo. Magtiwala ka. Hinding-hindi kanya pababayaan. Pag-aaralin kanya sa eskwelahan na gusto mo basta tulungan mo lang siya sa pagtatrabaho sa kanyang mga taniman sa kanyang nasasakupan. Sige po. Kung hindi dahil sa iyo, Kapitan, hindi naman ako maniniwala sa taong to. Sige na, iho. Halika na. Paano tong lupa namin? Itong lupa ninyo? Huwag ka mag-alala. Mawalay ka man dito sa loob ng mahabang panahon. Sisiguruhin ko sa iyo na meron kang babalikan. Itong bahay namin. Ang mga bahay sa una ay matibay. Pero dumarating ang araw na gugupok at kinakain ng anay. Kung sakaling ikaw may makapagtapos ng pag-aaral, Oswald, itong bahay mong to pwede mong patayuan ng gawa sa bato. Ganun po ba? Sige po, magtitiwala po ako. Nang dahil doon sumama ang batang si Oswald kay Manong Guerrero. Yung bahay ng matanda ay nasa kabilang probinsya. Gayunpaman, parte pa rin yun ng Visayas. Ito po pala yung bakuran nyo. Ang daming mga tanim. Teka, paano po kayo nanghahunting ng aswang, Manong Guerrero? Lolo Guerrero. Ay, oo nga pala. Sino pong nag-aalaga ng mga ito, kung sakali? Alam mo, iho, bilang isang albularyo, kapag alis ako'y nag-iiwan ako ng bantay. Bantay na makakasigurong walang sino man ang makakapasok. Ganon? Tao po ba yon? Hindi. Nakikita mo ang malaking puno na yon? Nandyan lang naman ang bahay ng aking bantay. Nakaharap sa aking mga pananim. At kapag may nagtatangkang magnakaw o kumuha ng kahit na anong bunga ng gulay ko nang hindi man lang nagsasabi, siya nang bahalang sumita. Anong ibig niyo sabihin? Sino yung nakatira doon? Kapre. Ang aking bantay na kapre. Ha? Sus Maria Josep, totoo ba ang kapre? Kung ang aswang ay totoo, paano pa kaya ang mga kapre? Hala, ganun po ba? Kung sa bagay, tama po kayo. Sa unang araw doon ng bata, inikot-ikot siya doon ng matandang Guerrero. Pinakahuli nilang pinuntahan, yung malaking puno kung saan nakatira yung sinasabing kapre. Lolo Guerrero, napansin ko nga po ang lulusog po ng mga pananim nyo. Kayo po lahat nagdidilig niyan? Hindi. Kahit na hindi ko sila diligan ng madalas dahil sa tulong ng aking bantay, magiging malusog sila at magbubunga ng marami. Nandito na tayo sa punong to. Nakakatakot naman pong tignan yung taas. Mabait ang nakatira dyan. Kapring puti ang nakatira dyan. Kapring puti? Ayan siya. Sumisilip na. Asan? Wala naman po ako nakikita pero saan ang galing yung usok na yon? Wala naman nagsisiga dito eh. Ayan na siya. Kaibigan, magpakita ka nga kay Oswald. Si Oswald ang batang makakasama ko na rito sa loob ng mahabang panahon. Laking gulat noon ng bata nang makita niya yung mapupulang mata ng kapre. May nakasupalpal na tabako sa bunganga. Napakakapal ng balahibo sa buong katawan. Hinimatay ang batang si Oswald pagkatapos nun. Pakawari niya'y mas nakakatakot pa raw ang itsura ng kapre kesa sa aswang na tumapos sa buhay ng kanyang mga magulang. Normal lang na matakot ka sa kanya, Oswald. Gising! Gising, iho! Gising! Kapre! Aswang!
Tigilan niyo ako! Sige na kaibigan, magtago ka na. Natatakot na sa'yo ang bata. O sige, pero kapag may pagkakataon, gusto kong makapag-usap kaming dalawa. Para hindi na siya matakot sa akin. O sige na, pakiusap para dumilat na yung bata. Oswald, mag-uusap tayo sa mga susunod na araw. Nang mawala na yung kapre sa paningin ng matandang girero, doon palang dumilat yung bata. Wala na! Wala na po yung kapre! Wala na! Wala na siya! Salamat naman po kung ganon. Makalipas ang isang linggo, doon ay unti-unti nang nagiging kaibigan ni Oswald yung kapre. Katunayan, kapag nagluluto ang matanda sa kusina, nakikita ni Oswald na sumisilip ito sa bintana. Hindi pang karaniwan ang laki nito. Ganun pa man, naging kaibigan na siya ni Oswald at ibinahagi pa ng bata ang nangyari sa kanyang mga magulang. Alam mo, kaibigang kapre, siguro kung matagal ko na kayong kilala, nasisiguro ko na balang araw makakaganti ako sa kanila. Oswald, makakaganti ka sa kanila. Hindi man sa ngayon pero darating din ang araw na yan, Oswald. Luto na po ba yan, Lolo Guerrero? Malapit na. Malapit na malapit na. Oswald, huwag kang mag-alala sa bagay na yon. Makapaghihiganti ka sa kanila. At bibigyan kita ng isang matalas na gamit. At ang gamit na yay, mapapakinabangan mo balang araw. Ano yon, kaibigan? Eto, kunin mo ito. Ano to? Bunga ng duhat? Teka, oo nga, duhat nga pala yung tinutuluyan mo, yung bahay mo. Pero matigas. Matigas ito. Yan ang tinatawag na mutya ng duhat. Hindi lahat ng tao alam ang mutyang yan. At napakapalad mo, Oswald. Dahil ang mismong nakatira ang nagkaloob sa'yo nito. Ganun ba? Ano naman may tutulong sa akin nito? Malaki ang may tutulong niyan sa'yo balang araw. Upang maihanda mo ang iyong sarili sa paghiganti sa mga aswang na pumatay sa iyong mga magulang. Sige na, Oswald. Kumain na kayo ng hapunan. Makalipas ang ilang araw, papasok na sa eskwelahan ng batang si Oswald. Bilang bagong estudyante, nararanasan niyang interbyuhin, maging ng mga teacher. Uy, Oswald, bago ka pala rito, no? Oo, bago lang ako rito. Ako nga pala si Ruben. Siya nga pala, yung teacher natin masungit yan. Gagamitan ka ng patilya niyan. Patilya? Anong ibig mong sabihin? Kapag nagagalit yan, hahawakan ka sa patilya tapos itataas. Mag-iingat ka dyan, ha? Tsaka sa mga iba nating kaklase. Huwag kang basta magtitiwala agad. Oo, sige. Mga mahal kong mag-aaral, ipinapakilala ko sa inyo ang bago nating estudyante. Siya si Oswald. Isa-isang nagpakilala sa kanila ang mga estudyante. At katulad ng sinabi ng bagong kaklase at kaibigan na si Ruben, merong mga hindi natuwa sa kanya. Lalo na't nang malamang alaga siya ng albularyong si Guerrero, kilalang manunugis ng aswang. Kaya lang syempre hindi naman lahat matutuwa. Meron ding mga nagsasabing ang matandang Guerrero ay isang bayaran. Oh, Oswald, sir? Doon ka pala nakatira kay matandang Guerrero? Ano kanya? Bakit di kayo magkapelyido? Sir,
Ampon niya po ako. Ampon? O baka naman, isa ka sa minamahal niya. Minamahal niya po talaga ako. Hindi lang po bilang isang ampon. Para niya na rin po akong apo, sir. Ganun ba? Alam mo ba na yung lolo mo na yan? May mga hindi na po importante sa akin yun. Kahit po tawagin niyo siyang baliw, okay lang. Ganun naman po talaga eh. Siya na rin ang nagsabi sa akin. Sa pagiging albularyo niya, marami pong nanguusig sa kanya. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Lumipas ng lumipas ang mahabang panahon. Nakapagtapos na siya ng kolehiyo. At syempre, yung pangarap niyang maging engineer, natupad na ng batang si Oswald. Oswald! Ikinagagalak kita. Ipinagmamalaki kita, Oswald. Maraming salamat po sa inyo, Lolo Guerrero. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po mararating ito. Huwag po kayong mag-alala. Susuklian ko po ang kabaitan ninyo sa akin. Oswald, isa lang naman ang hinihiling ko sa iyo, iho. Ang gusto ko lang naman ay ikaw ang magmana ng lahat. Ano pong ibig niyong sabihin? Yung lupain po ninyo? Mga pananim po ninyo? Lolo Guerrero? Maliban doon, gusto kong maipasa rin sa iyo ang kakayahan ng iyong Lolo Guerrero. Magagamit mo ito habang hinahanda mo ang sarili mo upang makagante sa mga aswang na tumapos sa buhay ng iyong magulang. Kung yan naman po, wala naman po tayong ibang pag-uusapan dyan. Tinatanggap ko po, Lolo Guerrero. Hindi po bilang pagpapasalamat sa mga lahat ng naitulong nyo sa akin. Tinatanggap ko po ito kasi para na rin po kay inay tsaka kay itay. Sige na, Oswald. Sumama ka sa akin. Saan po? Saan po tayo pupunta? Basta sumama ka sa akin. Sa araw na yon ipinakilala si Oswald sa dalawa pang tao na maaaring makatulong sa kanya balang araw. Magandang araw sa inyo, aking mga kapanalig. Oswald, siya si Aling Mamita. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Aling Mamita. At yung isa, ang isa ko pang kaibigan, hindi masyadong nagsasalita yan pero napakadelikado niyan. Oswald, nabalitaan ko ang nangyari. Makakatulong kami dyan. Aalamin namin kung saan matatagpuan ng mga aswang na yon. Sa ngayon po, mga kapanalig, hindi ko muna iniisipin. Palalaguin ko po muna ang sarili ko. Gusto ko balang araw, umangat po ang buhay ko. Heto ka na nga, Oswald. Nagsisimula ka na. Kaya nasisiguro naming magtatagumpay ka. Yung dalawang matandang pinakilala kay Oswald, may mga gamit na binigay sa kanya. Yung isang matandang lalaki na hindi masyadong nagsasalita, kulay itim na bato ang ibinigay sa kanya. Oswald, itong kulay itim na batong ito ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng aking mga tangan. Nasisiguro ko, Oswald, na ito ang magagamit mo sa pinakahuling yugto ng iyong pakikipaglaban. Tanggapin mo, Oswald, ang ipinagkakalob sa iyo ng kapanalig namin. Siya nga pala, kapanalig na Guerrero, nasabi mo na ba sa kanila? Sa batang ito? Kung sino kami? Oswald, si Mamita ay isang babaylan na mahusay manghula at kayang kumonekta at makipag-usap sa mga hindi nating kauri. At yung matandang madalang magsalita, siya naman ay isang
Ah, alam ko po. Alam ko po kung sino sila. Di nyo na po kailangan pang ipakilala. Alam ko pong hindi kayo pare-parehas ng mga albularyo. Pero magkakaibigan po kayo. Huwag po kayo mag-alala. Tatanggapin ko po kayo ng maluwag sa buhay ko. Oswald, itong ipagkakalob ko sa iyo, ito ay nanggaling sa isa kong kaibigang engkanto. Nasisiguro ko sa iyo na madadagdagan ng swerte mo sa buhay. Talaga po? Salamat naman po kung ganun. Lahat ng sinabi ng mga bagong kakilala ay natupad. Sinuwerte noon si Oswald. Mga 2 taon lang ang nakalipas. Yung matandang girero naman na nag-alaga sa kanya, nagpaalam na. Lolo Guerrero, bago man lang kayo mailibing, ipinapangako ko ho sa inyo na hindi masasayang yung pinaghirapan nyo. Aalagaan ko ang lupang iniwan nyo sa akin. At siyempre heto na ako ngayon. Angat na ako sa buhay. Meron na ako ng mga bagay na dating pinapangarap ko lang. Paalam po sa inyo, Lolo Guerrero. Tuluyan ng tinabunan ng lupa ang kabaong ng matandang Guerrero. Ngayon, nag-iisa na lang si Oswald sa buhay. Isa na siyang ganap na engineer at merong sariling opisina at nagpapalakad na rin ng construction. Meron na rin siyang mga tauhan. Engineer, magandang umaga po. O Paeng, ko pala yan. Meron po tayong bagong kaibigan. Gusto na kayong makilala eh. Sino yun? Yun o. Papasukin mo rito. Pinapasok sa loob yung sinasabing bagong kaibigan. Isang magandang babae. Natatawagin na lang natin sa pangalan na Celine. Magandang umaga po, engineer. Oh, magandang umaga sa'yo. Anong atin? Yung babaeng yon ay nag-a-apply para maging empleyado ng kumpanya ni Engineer Oswald. Yes, meron na po kasi siyang mga sariling hardware na dapat na pamahalaan ng sino-sinong tao na mapagkakatiwalaan. Celine, bakit? Anong apply mo rito? Pwede po sana ako maging sekretary po ninyo. Nako! Sekretary! Marami nag-a-apply niyan kay boss. Pero madalang ang pumapasa. Siya nga pala, Celine. Ang pinakamalaking kamalian mo na gagawin dito ay yung pang-aakit sa boss ko. Nako, hindi pumapatol basta-basta sa babae yan. Marahil iinom, marahil maninigarilyo pero sa inuman, malabo. Paeng pwede ba? Hindi pa kami tapos mag-usap. Singit ka ng singit eh. Celine, sige. Papupuntahin kita sa HR. Siya nang bahala sa'yo. Kapag pumasa ka, maglilingkod ka sa akin ng personal. Pero boss, Paeng, ipagtimpla mo na lang ako ron ng kape. Pwede ba? Opo. Natanggap si Celine nung araw na yon. Napakabilis nga ng proseso, hindi katulad nung iba. Napansin kasi noon ni Oswald na para bang mapakikinabangan niya ang babaeng yon balang araw. Celine? Po? Hindi ba taga-Samar ka? Opo, sir. Oh, paano ka napadpad dito? Dahil po sa kahirapan ng buhay. Ayos ka, Celine. Sekretary agad? Natalbugan mo ibang mga nag-a-apply ah. Maraming magaganda, sexy, maputi. Balangkinita ng katawan na nag-a-apply kay boss pero ewan ko ba kung anong swerte meron ka sa katawan? Kasi Paeng, pwede ba? Huwag ka munang magsalita. Ini-interview ko pa siya. Di ba tuwang Samar ka? Boss, oo, taga-Samar yan. Paeng, ano ba? Gusto mo yatang masisante? Hindi naman, boss. Kapag ako sinisanti mo, sigurado, wala ka ng driver, wala ka pang bodyguard. Nako Paeng, kung hindi ka lang talaga mapagkakatiwalaan, sinibak na kita. Hindi mo kayang gawin sa akin yan, boss.
Ako lang naman ay all in na tauhan mo kahit na hindi mo pinapasweldo masyado ng maayos. Nalaman pa ni Engineer Oswald ang mga malalalim na mga dahilan ng bagong sekretary na si Celine. Kung ganon, ang lahi mo pala ay... Opo, sir. Inamin ko po na ang lola ko po noong araw ay meron pong kaalaman. Noong araw? Bakit ngayon? Patay na po kasi. Pero yung isa pa pong lola ko na kapatid po ng lola ko buhay pa. Nang kukulam din po yun. Talaga? Teka boss, bakit? Nalaman mo lang na mangkukulam yung isang lola ni Celine abot langit yata yung ngiti mo, boss. Paeng, sa palagay ko, ngayon lang ako tumama at hindi ako nagkamali sa pagtanggap kay Celine. Siya nga pala Celine. Kailan ka ba uwi sa inyo? Sir, kasi simula ko lang po. Baka po matagalan pa. Hindi, huwag mong isipin yon. Kahit sa isang linggo, kapag hindi tayo busy. Pwede mo ba akong samahan sa lola mo? Boss, bakit boss? Paeng, hindi kita kinakausap. Sige po. Celine, gusto kong makausap ng personal diyang lola mo. Meron lang akong mga katanungan sa kanya. Konting katanungan lang. Pwede ba? Opo naman. Sige po. Hindi naman sila natuloy sa mga susunod na linggo hanggang sa gumulong pa ang mga buwan. Celine? Sir? Medyo napako yung pangako ko sa iyo. Ngayong araw na to, pupunta tayo ng Samar. Gusto kong makausap yung lola mo. Boss, sama ko? Ba natural, driver ka eh. Sige po. Nang makarating sila sa lola niya sa Samar, mas lalong natuwa noon si Oswald nang makilala yung matanda. Lola, siya po ang boss ko. Siya po si Engineer Oswald. At ako naman po ang driver alalay. Tagabitbit ng pera, nag-iingat ng buhay ng boss ko. Ako ho si Paeng. Paeng ano ba? Hindi ka ba nahihiya? Boss, nagpapakilala lang ako para hindi ako maitsapwera dito. Yan ang gusto ko. Engineer Oswald. Sa palagay ko, hindi ako nagkakamali. Ikaw ay may malalim na pagkakagusto sa apo kong si Celine. Paano niyo nalaman? Paano ko nalaman? Alam mo naman siguro na ako'y isa ring mangkukulam. At isa pa, nararamdaman ko yung mga nakalagay sa maliit na bag mo. Oo! Totoo yun! Meron siyang bang-bang! Meron din siyang kulay itim na bato. Sorry po. Paeng, hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko sa kanila. Naintindihan mo? Apa. Lola, ako po si Engineer Oswald. Totoo po yung sinabi niya na meron akong gamit dito. At bukod pa huron, alam kong nararamdaman ninyo na meron akong mga gamit mula sa isang albularyo, sa isang babaylan. Alam ko. Ganun pa man, hindi naman balakit yan para mag-usap tayo. Katunayan, yan ang isa sa nakatulong sa iyo kung bakit narating mo ang ganyang antas ng buhay. Salamat naman ho kung ganun. Ngayon, tatanungin kita. Gusto mo ba ang apo ko? Nako! Hindi pumapatol yung boss ko dyan! Sigurado ako! Maraming magagandang babae na nagkakagusto sa boss ko! Tumahimik ka nga! Isa pa. Sinasabi ko na may totoo, boss. Ang totoo po niyan, marami na pong mga kababaihan ang nagkagusto. Pero hindi ko masabi kung bakit. Ganito na lang ang nararamdaman ko sa apo niyo.
Siguraduhin mo lang, kahit engineer ka na merong kung ano-anong uri ng tangan, kaya kitang kulamin. At sisiguruhin ko sa'yo, Engineer Oswald, na kapag nangyari yon, walang magagawa yang mga tangan-tangan mo kahit ang mutya ng duhat na galing sa kaibigan mong kapre. Pati yun, nalaman niya pa? At bakit hindi? Hindi ako pangkaraniwang mangkukulam, engineer. Yan ang tandaan mo. Opo. Inamin din naman noon ni Celine na maging siya ay merong espesyal na nararamdaman sa kanyang boss. Nang dahil doon, mas lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan. Makalipas ang 2 buwan, nagdadalang tao na si Celine. Nalaman yon ng lahat ng mga trabahador at tuwang-tuwa naman sila. At syempre, meron ding hindi natutuwa lalo na ang mga ibang kababaihan. Boss, anong plano mo niyan? Paing, kung ano man ang plano ko, alam mong ikaw at ako lang ang nakakaalam. Boss, darating na kaya yung araw na makakaganti ka na? Magagamit mo kaya si Celine? Mahal ko siya, Paing. Mahal na mahal ko siya. Kaya gagamitin ko siya para matuntun ko yung mga tao at aswang na tumapos sa mga magulang ko. Boss, kailan? Sama ko. Di kita iwanan sa laban na yan. Malaki ang utang na loob ko sa'yo kasi ikaw lang yung taong tumanggap sa akin ng ganito. Kahit ba ako'y no read no write, marunong naman ako mag-drive. Nagkaroon ako ng lisensya dahil sa'yo. Tinanggap mo ako, pinatutuloy mo ako sa bahay mo. Tumatanaw lang naman ako ng utang na loob, boss. Ganun ba? Magaling. Sumama ka sa akin hanggang sa kamatayan. Opo! Kahit buhay ko, itataya ako, boss. Sabihin mo lang, kahit pumatay ako ng tao ngayong gagawin ko. Hoy, tumigil ka. Wala akong sinasabing ganun. Hindi, natutuwa lang naman kasi ako, boss, kasi na-appreciate ko yung mga ginawa mo sa akin eh. Naalala ko noon, muntik mo ako masagasaan. Nung araw na yung gutom na talaga ako eh. Kasi 3 araw na ako hindi kumakain. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mabuti na lang, may hinulog yung langit na isang mabuting tao na kagaya mo, boss. Nang muntik mo ako masagasaan, parang napansin mo agad yung gutom ko na wala akong mapuntahan. Tinanggap mo ako, pinakain, binihisan, pinaliguan, binigyan ng tulugan. Malambot na tulugan. Boss, nang dahil sa'yo, naging maayos ako. Nakapagpapadala pa ako ng pera kay nanay at tatay dun sa probinsya namin sa Mindanao. O tama na. Pati ako mayak sa'yo eh. Mukhang nagkakaiyakan kayo mag-amo ah. Celine, hindi. Kanina ka pa ba dyan? Kararating ko lang. Celine, pasensya ka na. Naalala lang kasi ng alalay ko yung mga nakaraan. Okay lang yun. Sige na. Paeng, sa susunod na lang tayo mag-usap. Sige boss, sabihin mo lang. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Mas lalong naging malapit si Engineer Oswald sa mga taong nag-aaral ng lihim na karunungan. Nabalitaan niya na meron daw isang mahusay na albularyo sa gawing gitnang Luzon. Kaya't agad niyang niyaya si Paeng upang puntahan ng nasabing albularyo. Boss, ano namang gagawin natin doon? Di pa ba sapat yung lola ni Celine? Para matapos mo na yung matagal mo nang minimithi? Sa palagay ko, Paeng, hindi pa. Magmaneho ka lang dyan, baka mabangga tayo. Opo, boss. Nang marating nila yung sinasabing bahay, nakita nila agad yung isang matipunong binata na lumabas mula sa kubo. Teka lang, boss. Ang sabi, matanda. Bakit? Binata atin nakatira dyan. Tikas parang nag-gym katulad mo. Baka anak yan o kaya apo. Sige, tatawag ako. Tapo! Tapo! Magandang boss. Ano yun? May kapre. May kapre sa puno. Sa tabi ng kubo. Di ba boss, may kaibigan ka rin kapre? Sabi mo.
Oo na. Kaibigan, ako si Oswald. Pwede ko ba makausap yung taong lumbas kanina o kaya yung matandang nakatira dito? Walang matandang nakatira rito. At kung sino man yung nakita mo, siya ang nakatira dito. Alam niya na paparating kayo at walang banta sa kanyang buhay. Kapre! Kapre! Huwag mo akong titignan ng ganyan. Natatakot ako sa iyo eh. Anong kailangan ninyo sa akin? Magandang umaga po. Magandang umaga ho. Ako ho si Engineer Oswald. Tuloy kayo. Pasensya na kayo sa bahay ko. Bossing, dami niyang pananim dito. Kursunada ko yung malaking talong na yun oh. Isa lang na yun. Busog na ako. Sa amin sa probinsya, iniihaw lang namin yan o kaya na may nilalaga sa usawan eh. Yung masarap na bagong na merong kalamansi. Tapos may sili. Kumpleto rito bossing. Sarap na buhay dito, parang feeling ko lang nakauwi-uli ako sa probinsya namin sa Mindanao. Dali kayo. Pasok kayo rito. Salamat po. Pagpasok sa loob, ang sabi sa kanya nung taong pinuntahan nila na ikwento ang kanilang pakay. Tatapatin ko na po kayo. Naghahanap po ako ng taong maaaring makatulong sa akin. Meron po kasi akong mapait na nakaraan. Ang aking mga magulang ay pinatay ho ng aswang. Sabay ho sila. Ngayon, lumaki ho ako sa isang matandang albularyo na nagngangalan na Guerrero. Pinag-aral, binigyan ng maayos na buhay. Nagkaroon ng kaibigang kapre. May mga nakilala rin ng mga matatandang nasa lihim din ng karunungan. Ngayon po, kaya naman po ako nandito kasi gusto kong lumapit sa inyo dahil nabalitaan kong kaya nyo akong tulungan. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa dahil humahaba na yung sinasabi ko. Alam kong mas marami kayong karanasang pagdating sa mga aswang. Alam kong kilala nyo yung mga aswang na pumatay sa aking mga magulang. Maaari nyo hubang ituro kung saan sila matatagpuan? Kasi hindi na ako bumalik dun sa mangkukulam na lola ng kasintahan ko. Medyo natatakot ako sa kanya. Kaya sa inyo na lang po ako lalapit. Kung pwede lang. Handa po ako magbayad ng kahit na magkano. Sabihin nyo lang sa akin, saan matatagpuan yung dalawang aswang na yun? Engineer Oswald, ikinagagalak kitang makilala. Natutuwa ako kasi nalaman mo ang pagiging tanyag na albularyo ko. Pero ang hindi ko ikinatutuwa sa iyo, bakit mo kinaalok ng malaking halaga? Hindi ko naman kailangan yan. Ako yung klase ng taong nabubuhay ng hindi kailangan ng pera. Hindi totoo yan. Ang tao, kapag sinabing hindi kailangan ng pera, ang tawag sa kanya, hipokrito. Paano mabubuhay ang tao? Kung walang pera, paano ka bibili ng pagkain? Ng bigas, ng sigarilyo, ng alak? Doon nabubuhay ang tao. Tumigil ka nga, Paing. Huwag ka munang sumingit. Alam mo kaibigan, sa totoo lang tama naman yung sinasabi niya. Na ang taong di nangangailangan ng pera, imposible yun. Imposible. Pero ako bilang isang albularyo, kahit di ako kumain ng isang linggo o isang buwan, patubig-tubig lang kaya ko mabuhay. Ngayon sabihin mo sa akin kaibigan, nabalitaan mong isa akong tanyag na albularyo at maraming nalalaman. Bakit mo kinaalok ng pera? Hindi mo ba alam na galit ako dyan? Hindi ko ho alam eh. Kung ganun ho pala kayo'y tumutulong ng walang kapalit, ganun ho ba? Oo. At kaya kong sabihin sa'yo kung saan matatagpuan yung mga aswang na pumatay sa nanay at tatay mo. Pero siguruhin mo lang sa akin na lahat ng gamit mo sa bag mo ay mapapagana mo. Dahil ang lugar na yun,
Hindi basta-basta. Nasisiguro ko sa'yo na lahat ng pupuntahan mong lugar ito ang pinakadelikado. Mas delikado pa ito sa lungga ng mga rebelde rito sa Pilipinas. Kung ang mga rebelde pumapatay lang ng tao gamit ang baril, sila hindi lang basta papatayin ng tao. Naintindihan ko ho. Sa araw na yon binigay sa kanila yung impormasyon. At bago sila umalis, nagpakilala naman sa kanila yung tao. Ako si Nole. Nolesto. Yan ang pangalan ko. Salamat ho. Teka sandali kaibigan. Yang inaabot mo sa akin na isang sobrang pera, alam kong tagi 1,000 ang laman yan, hindi ba? Oho. Maari ba? Yung perang yan, itulong mo sa mga taong nangangailangan. Ako boss! Nangangailangan ako! Sa akin na yan. Sa palagay ko kaibigan, masarap ang buhay mo sa boss mo. Kaya hindi ikaw ang karapat dapat na taong tumanggap niyan. Bibigyan din kita ng address ng mga taong dapat mong puntahan. Sila ang dapat na tulungan. Ito yung mga taong hindi nararating ng tulong ng mga gobyerno. At kadalasan, inaalipusta minamaliit pa ang mga taong ito. Sige ho. Matapos ibigay yung address ng lugar na pupuntahan ng mga taong dapat tulungan, umalis na ang dalawa. Habang nasa biyahe naman, ang sabi noon ni Paeng, "Boss, parang di ako naniniwala doon ah." "Kung ikaw hindi ka naniniwala Paeng, ako naniniwala." "May tao bang nabubuhay ng patubig-tubig lang? Posible naman yon. Ang mga tao, kapag hindi kumain kahit na 1 araw, 2 araw lang, ang gigilingin ng bituka natin yung sarili mong laman. Siya, paano siya mabubuhay, di ba?" "Albularyo yun. May mga ginagawa ang albularyo para hindi magutom. Di natin alam kung ano pang kayang gawin nun, pero example ko lang din. Si Lolo Guerrero, ganun din kung minsan 3 araw hindi kumakain. Kadalasan tuwing hapon, nakikita ko nagdarasal siya. Hindi yung para sa kanyang katawan, kundi para sa mga gamit niya. At syempre, sa pamamagitan ng dasal na yun, para siyang nabubusog. Ganun ang ibig sabihin ng albularyong kausap natin." "At isa pa bossing, ang di ko mapaniwalaan, paano naging albularyo yung lalaking yun? Parang ang macho dancer na nagsasayaw sa Adonis Bar. Nag-gym pa. Ganda-ganda ng katawan. Gwapo. Na-insecure nga ako kanina kasi mas gwapo siya sa inyo." "Pati ba naman yun Paeng? Napansin mo pa yun? Hayaan mo na. Huwag kang masyadong inggitero. Alam mo ba nangyayari sa mga inggitero? Ano? Ang mga inggitero, maagang namamatay." Hindi na. Titikom ko na tong bibig ko. Yan. Ganyan. Magmaneho ka na lang dyan. Simula nang malaman ni Engineer Oswald kung saan matatagpuan yung 2 aswang na pumatay sa kanyang mga magulang, halos hindi na ito makatulog. Meron pa ngang mga gabi na lumabas siya ng bahay nang hindi niya kasama si Paeng. Habang nagmamaneho siya, huminto siya sa gitna ng kadiliman ng kalsada at may mga puno sa paligid dahil may nakaharang na isang nakatalikod na taong nakasuot ng purong itim. "Hoy! Aswang ka no? Nararamdaman ko. Umiinit ang lahat ng suot ko. Para sabihin ko sa'yo, hindi ikaw yung aswang na hinahanap ko. Pero kung pipilitin mo ko, kakayanin kitang talunin." Humarap sa kanya yon. Lubhang nakakatakot talaga ang itsura, pero ibang iba ito sa mga aswang na pumatay sa kanyang pamilya. Sinunggapan nito si Engineer Oswald. Agad niyang nilabas ang palakol niya sa kanyang sasakyan. Sinalubong niya yung katawan ng aswang kaya't tinamaan yung katawan. Nahati yon dahil sa sobrang talim. Ganito pala ang pakiramdam. Ganito pala. Ngayon, para akong maaadik sa pagpatay ng mga aswang.
Sumakay siya sa sasakyan at sinagasaan ng hating katawan ng aswang. Nang makauwi siya sa bahay, hinahanap na pala siya ni Paeng. Boss! Boss! Saan ka galing? Teka, may dugo ka. Paano yan? Tara, dadaling kita sa ospital. Ano ka ba, Paeng? Huwag kang masyadong OA dyan. Wala ito. May dugo ka eh. Hindi ko yan dugo. Ha? Kanina yan. Dugo yan ng aswang. Napalaban ako eh. Aswang? Totoo ba? Ba't di mo ako sinama? Sabi ko naman sa boss, itataya ko buhay ko para ko sa'yo. Ano? Itataya ko yung buhay ko para sa'yo. Sa ngayon di na muna kailangan. Alam mo Paeng, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Ganun pala ang pakiramdam ng parang nakapaghiganti na. Talaga? Napatay mo yung aswang? Oo Paeng, para ako na-addict. Nang dahil dyan, babalik tayo ng Samar. Itatanong ko sa lola ni Celine kung saan may aswang doon. Magbabakasyon tayo ng 1 buwan at wala tayong ibang gagawin Paeng kung hindi kumitil ng buhay ng mga masasamang aswang. Mga aswang na kumakain ng tao. Sige boss, sama ako dyan. Pero Paeng, halos hindi ako makatulog nang malaman ko kung saan matatagpuan yung mga aswang na pumatay kay nanay at tatay. Huwag ka mag-alala boss. Darating din tayo dyan. Pero boss, kung makakahanap tayo ng mga aswang, dapat meron tayong ganoon. Anong ganoon? Yung beng-beng. Para may panglaban tayo sa kanila. Paeng, pinaghandaan ko na yan. Gagawin natin silang praktisan. At sisiguruhin ko Paeng na mabibihasa tayong dalawa. At kapag dumating na ang araw na pupuntahan natin yung lugar kung saan nakatira yung mga aswang na pumatay kay nanay at tatay, sanay na tayo. Wala na tayong takot at wala na tayong konsensya. Sige boss! Sama ako dyan! Binalikan nga nila yung lugar ng lola ni Celine at hindi isinama ang kanyang kasintahan. Anong sabi mo? Ituro ko sa'yo kung saan matatagpuan ang mga aswang dito sa probinsya namin. Bakit? Dahil gusto ko silang tapusin. Masasama sila. Gusto ko silang wakasan nang wala ng aswang pang nabubuhay rito sa Pilipinas. Hoy! Hindi porket nakapatay ka ng isang aswang sa pamamagitan ng palakol, kakayanin mo ng lahat. Iho, bibigyan lang kita ng isang maliit na ideya. Hindi lahat ng aswang ay kakayanin ng mga matatalim na bagay, ng bala. Ganun ho ba? Oo, kaya sa gagawin mong yan, baka diyan ka pa mapahamak. Mapano ka pa? Hindi ho. Nasisiguro ko. Kakayanin ho namin sila. At kapag napano ka, paano naman ang apo ko, si Celine, at yung dinadala niya? Lola, sige na ho. Kahit na konti lang. Maranasan ko man lang. Sige. Total makulit ka. Ibibigay ko sa'yo ang gusto mo. Yon naman pala bossing eh. Bibigyan naman pala ni Lola yung gusto natin. Hawak-hawak niya ang address ng isang lugar kung saan siya pupunta. Ayon sa matandang nagbigay sa kanya yung aswang na pamilyang nakatira doon. Marami nang nagawang kasalanan. Basing, yan na yung bahay. Yan na ba yun? Oo, sigurado ako. Yan dami gamit mo ha? Oo, sige. Inikutan nila yung bahay. Tulog na ang mga tao doon kasi bandang 12:00 na ng madaling araw. Napasilip siya sa bintana. Eksaktong inabutan niya yung lalaki. Nasa kusina at kumakain. Kaya lang, nasuka noon si Paeng. Hoy, ang ginagawa mo? Boss, yung kinakain niya, kakaiba.
Pagbalik ng tingin doon sa lalaking kumakain, nagulat sila dahil malapit na yun sa kanila. Alam niya, takbo! Tumakbo yung dalawa pero hinabol sila noon at lumapag ito sa harapan nila habang iba na ang itsura. Saan kayo pupunta? Pagkain! Hoy! Anong pagkain ha? Mamalasin ka ngayong araw na to. Madaling araw na! Nilabas ni Paing ang baril niya. Pinutukan ng ilang beses yung aswang. Pero hindi man lang yon natinag. Totoo nga ang sinasabi ng matandang mangkukulam na hindi lahat ay tatablan ng bala. Boss, paano ito? Huwag ka matakot. Meron pa tayong opsyon. Tignan mo nga naman ang swerte. Pagkain ng lumalapit. Sige, subukan mo. Lumapit ka. Tignan natin ang galing mo. Nang ilabas ni Oswald yung isang gamit na galing sa kanyang lolo Guerrero, nagtakip ng mata yung aswang. Papalapit ng papalapit doon si Oswald kaya't natumba yung aswang sa lupa. Yeah! Ano yan? Wala palang sinabi ito eh. Sige na, Paing. Simulan mo na. Eto na ako! Sinaksak niya yung aswang sa katawan kung saan saang bahagi nito. At nang tuluyan na itong nawalan ng hininga, doon palang sinabi ni Oswald na nagtagumpay na sila. Akala naman nila tapos na ang laban, pero nang papaalis na sila sumusugod ang mga anak nun. Mga anak niyang mas maliliit sa kanila pero ang bibilis gumalaw. Sa pagkakataong ito, pinutukan sila ni Oswald at ni Paing. Tinamaan naman yung mga sumusugod kaya't napapahinto. Magaling! Shooter kayong dalawa! Pero hindi yan ubra sa amin. Sisiguruhin namin na hindi kayo makakalis dito. Hay! Bubuit! Bubuit ka? Tinamaan ka na mayabang ka pa? Gusto mo isa pa? Sandali lang, Paing. Huwag kang magsayang ng bala. Parang may mali. Anong mali? Pinutukan pa ni Paeng yung dalawang tinatawag niyang bubuit hanggang sa ito ay bumagsak sa lupa. Wala naman palang sinabi mang ito, bossing. Ngayon, magtabi-tabi kayo dyan ng mga mahal mo sa buhay. Nakakalungkot pero talagang ganon. Para ito sa bossing ko. Ano boss, tara? Tara na. Total masasama sila eh. Hindi sila lumalaban ng patas sa buhay. Binalikan nila yung bahay ng matandang mangkukulam. Nandoon noon si Celine. Oh, Celine, bakit nandito ka? Iniwan mo ako sa Maynila? Sinabi sa akin ng lola na nangahunting daw kayo ng aswang? Bakit, Oswald? Minana mo na yung kakayanan ng lolo Guerrero mo? Celine, ano ka ba? Alam mo sa sarili mo na ikinuwento ko na sa iyo ang mapait kong karanasan. Pagkakataon ko na ito, Celine. Pagkakataon ko nang hanapin sila. Gantihan sila. Di mo ba nakikita? Malaki na yung tiyan ko. Kailangan kita, Oswald. Kailangan kita rito. Ano nangyari sa lakad niyong dalawa? Nakapatay ba kayo ng asyang? Oo naman po, Lola. Nagtagumpay kami nang walang kagalos-galos. Siguruhin nyo lang na napuruhan nyo. Sa ginawa nyong yan, kung sakaling hindi nyo napuruhan, delikado ng buhay nyo kahit saan kayo magpunta. Kahit pader pa yung bahay mo, engineer. Kayang pasukin yan ng asyang. Paano ho nangyari yun? May kisame? May magandang pader makakapasok? Wag na wag kang magbubukas kahit na isang maliit na siwang. Nasisiguro ko. Susundan nila kayo. Ang mga asyang kailanman hindi nakakalimot. Yan ang tandaan mo. Yan ang gusto ko. Marami ho akong gamit dito. Sa palagay ko, hindi ka napalaki ng maayos ng pinagmamalaki mong lolo mo. Tinuruan ka lang niya kung paano magalit, hindi ba? Wala akong sinasabing gano'n ng lolo ko.
Pero kung yun po nakikita niya sa akin, dala lang po yan ng matinding galit ko. Sa inyo man humangyari yung nangyari sa akin, nasisiguro kong magagalit din kayo. Doon muna sila namalagi sa lugar ng lola niya. Kaya nga't marami ring nakilala doon si Paing. Mga babaeng sa tingin niya'y nangangailangan ng kwarta. Boss! Bakit Paing? Ano yun? Boss, wala naman tayong ginagawa eh. Pwede bang mapali? Bakit? Boss, pupuntahan ko sana yung pinupormahan kong chicks dun eh. Parang feeling ko panahon na para mabigyan ko naman ng apo si nanay at saka si tatay. Ganun ba? Mag-iingat ka lang ha. Mag-iingat ka. Baka mang lalasyon niyang madali mo. Hindi yun lola. Akong bahala sa sarili ko. Kayang-kaya ko ito. Binigyan niya ng pera si Paeng. Sapat na pang inom, sapat na pang libre at syempre, sapat na pangyayabang doon sa pinopormahan niyang babae sa Samar. Nung nandun na noon si Paeng, sinimulan niya na ang pangbobola sa magandang dalagita. At syempre, kaharap ang mga lolo at lola nito. Alam mo kasi, Amelia, doon sa trabaho ko, nako, wala akong ginagawa ron. Kain tulog nga lang ako eh. Pero alam mo, sumusweldo ko ng malaki. Yung boss ko, hindi ako pinababayaan noon. Kayo naman po lola. Papayag po ba kayong makakuha ko ang matamis na oo ng apo nyo? Kung makakuha ko ngayon sisiguruhin ko. Bibigyan ko siya ng maayos na buhay at ngayon din. Gagawa na kami ng susunod na apo nyo. Ganun ba? Baka yan. Inumin mo muna ito. Ano ba yan? Isang espesyal na alak. Special na alak? Oo nga no. Parang hindi siya purong tubig ah. Espesyal na alak yan ang galing sa Biringan. Biringan? May Biringan ba rito? Ano yun? City? Bayan? Party ba yun ng Samar? Biringan City. Sige na. Inumin mo na yan. Oo! Yun lang pala eh. Siguro maganda sa Biringan no? Maganda talaga. Inumin mo na. Oo sige, walang problema. Matapos yun inumin ni Paeng, naramdaman niya yung parabang nang lalakas yung katawan niya, na parabang bumabalik sa pagkabata. Sa edad na yon ni Paeng meron na rin kasi siyang nararamdaman sa katawan pero nang mainom niya yon parabang nawala. Ba! Ba! Hindi na ako inubo. Malakas na yata yung baga ko ah. Lolo, napakahusay ng alak na binigay mo sa akin. Mahusay talaga ang mga alak na likha ng mga engkanto sa Biringan. Ano? Engkanto? Lolo naman eh. Huwag mo naman akong ganyanin. Hindi totoo mga engkanto. Sa pagkakataong yon, nahihilo na siya. Para bang kakaiba na ang nararamdaman noon ni Paeng. Lolo, alis na ako. Punta ko na yung boss ko. Baka iwan ako nun eh. Baka may papagawa sa akin yung lolo. Ang isang maangas na binatang taga Maynila na katulad mo ay hindi nararapat sa aking apo. Ngayon humanda ka. Iaalay kita sa mga engkanto sa Biringan. Anong iaalay? Anong sinasabi mo? Wag! Wag po! Nagawa pang tumakbo ni Paeng pabalik sa bahay ng lola ni Celine. At doon, nakita ni Oswald ang sitwasyon. Paeng, ano nangyari sa'yo? Ah! Boss! Yung matandang yun! Iaalay daw ko sa engkanto! Boss, wag! Wag mo ko ibibigin, boss! Ano? Sinabi yun ng matandang yon? O hindi? Huwag sabihin, pinakitaan mo sila ng hindi maganda. Wala po akong ginagawang masama.
Wala po. Pinainom ako ng alak. Akala ko pag-welcome lang po sa akin. Oh, hindi. Diyos ka pa. Hindi ko kaya ito. Teka, sandali. Teka. Ito. Tama. Ito nga. Langis. May nilabas na langis mula sa bag si Oswald. Nagpatak siya ng isang baso tapos ipinainom sa kasamang si Paing. Dahilan kung bakit nawala ang pagkakalasing niya. Boss. O ano yun? Hindi na ako nahilo, boss. Ikaw naman kasi, hindi ka man lang marunong mag-ingat. Puro ka kayabangan. Kung hindi ka nakarating dito, baka nga totoong... Teka, Lola, totoo ba'y sinasabing engkanto? Totoo. Pati ang biringan. Yan sinasabing biringan. Kung ganon, ang matandang kaharap mo'y meron palang nalalaman pagdating sa biringan. Ngayon ko lang nalaman. Bueno, sa mga susunod na araw, mag-uusap kami ng matandang yan. Mag-iingat po kayo sa kanya, Lola. Baka engkanto rin yung matandang yun eh. Hindi siya engkanto. Malamang niyabangan mo sila. Malamang may sinabi kang hindi maganda ron sa matandang yon. Kaya ka pinainom ng alak galing sa biringan. Pero ang mas pinagtatakahan ko, Engineer Oswald. Ano yung langis na yan? Saan ang galing yan? At bakit gano'n na lang kalakas ang kapangyarihan yan? Ano ho eh? Sa naalala ko, Lola, yung langis na yan ay galing doon sa albularyo sa gitnang Luzon. Gitnang Luzon? Sino yon? Nole ho. Si Nole na inakala naming matanda. Pero batang-bata yung itsura. Tapos ayon ho sa nakapagkwento sa akin, matanda na raw ho yun. Pero batang-bata pa ho talaga. Kung ganon, siya yung tinatawag na Nolesto. Siya nga ho. At siya kanya nang galing ang langis na yan? Kaya naman pala makapangyarihan. Nakontra niyan yung alak galing sa biringan. Buti binigyan ka. Oo, pinagkaloob niya naman ito sa akin. Kung ganon, anong plano mo? Ipagpapatuloy mo pa ang paghahunting ng aswang? Kung pwede ho sana. Nakakaisa pa lang kami ni Paing. Mag-iingat kayo. Bibigyan ko pa kayong muli ng address. Puntahan nyo. Siguruhin yung mapupuruhan nyo para hindi kayo balikan. Oo, sige po. Yung sumunod na address na ibinigay, kaparehas ng address na binigay sa kanila ni Kanole. Sa lugar na yun matatagpuan yung dalawang aswang na pumatay sa kanyang mga magulang. Ito yung address, Paing. Oo nga no, parehas dun sa binigay nung gwapong albularyo. Kaya nga, kung ganun Paing. Oras na. Hoy, saan ka na naman pupunta? Iiwanan mo na naman ako? Cecil, kung kinakailangan iwanan muna kita ngayon, gagawin ko. Cecil, sa ngayon dito ka muna. Hindi, sasama ako. Apo, lugar ng mga aswang ang pupuntahan nila. Baka mapano ka, buntis ka pa naman. Hindi napigilan ni Oswald si Cecil. Talagang gusto nitong sumama. Napangiti rin si Oswald at hindi nag-alala. Kasi nga, ang plano niya talaga'y gamitin si Celine upang maakit ang mga aswang sa baryong kanilang pupuntahan. Apo naman, isipin mo naman ang sarili mo. Hindi ako naniniwalang aswang ang pupuntahan nila doon. Palagay ko may babae ito doon eh. Cecil naman, ikaw lang ang naging babae sa buong buhay ko. Maniwala ka sa akin. Hindi, basta sasama ako. Sige po, sumama ka pero bibigyan kita ng pangontra. Ibaon mo itong nakabaong langis dito sa ilalim ng bahay ko. Teka Lola, para saan ho yan? Ang langis na ito ay matagal ko nang iniingatan.
Kakontra ito ng langis na hawak mo, Oswald. Teka. Ano ibig niyo sabihin? Kung yan ay galing sa isang albularyo, ito galing sa mangkukulam. At nasisiguro ko na magkakontra ito. Pero malaki ang pakinabang nito sa aking apo. Apo, ilagay mo lang ito palagi sa'yo. Huwag mong alisin kung sasama ka. Opo, Lola. Sasama po ako. Baka ipagpalit ako nito. Baka nagdadahilan lang to na aswang ang pupuntahan dun eh. Sige na. Kung gusto mong sumama si Lynn, sumama ka. Oo talaga. Kinabukasan, nakapaghanda na sila para puntahan ang nasabing lugar. Hindi yon sa gawin ng Samar, pero sa parting Visayas pa rin. Nang makarating sila sa nasabing bayan, nagtanong-tanong sila kung saan matatagpuan yung hinahanap na address. Hey! Pupunta kayo sa lugar na yan? Oo saan eh. Naku! Maraming aswang dyan. Hoy! Bago kayo pumunta dyan, bago ko ituro, bili ka muna sa akin ng agimat. Pangontra ituro, sigurado hindi ka mahawakan ng mga aswang. Hindi na ho namin kailangan yan. May dala na po kami. Sige na! Makapangyarihan to kumpara dyan sa mga dala-dala nyo. Hindi na ho, Manong. Hindi ho namin kailangan ng anumang gamit na galing sa inyo. Kaya na po namin. Salamat ho sa impormasyon. Tignan natin. Sa pagpunta sa baryong yon kasama nga ang buntis na asawa. Papasok pa lang sila tila ba naaamoy na ng mga taga roon na may paparating na bisita at buntis pa yung isa. Mula sa kanilang kinatatayuan, merong isang malaking puno na merong mahabang sanga. Napansin agad ni Oswald na may mga taong naka-istambay doon. Tila ba walang katakot-takot ang mga ito dahil nakatanaw pa at nakatayo habang pinagmamasdan sila. Nakikita mo ba yon, Hapaing? Bossing. Mga nakatayo pa sa taas ng puno. Parang hindi marunong matakot. Kaya nga eh. Palagay ko, bossing, alam na nilang andito tayo. Anong strategy ang gagawin natin? Aawain ba natin agad sila? Sasabihin ba natin yung pake natin? Hindi na kailangan yun. Basta't malaman ko lang at mapatunayan kung nandyan nga si Renobia at si Agubert. Gagawa na ako agad ng paraan. Sige, bossing. Ikaw ang bahala. Nang tuluyan na silang nakalapit sa malaking puno na tinatambayan ng mga kalalakihang nakahubad, tumalon yung isa at mabilis na hinablot si Paing at itinakbo sa malayo. Malakas na sigaw na lang ang natira sa kaibigan na si Paing. Sabi ko naman kasi sa'yo, Silin, huwag ka nang sumama rito. Ayan na sila oh. Totoo nga. Aswang nga. Pinaikutan sila ng mga yon. Tapos itinataboy sila papunta sa isang bahay. Dahil sa hayo pahawakan ni Oswald ang asawa, naitaboy nga sila sa loob ng bahay at doon nakita niya si Renobia at si Agubert. Renobia! Agubert! Kayo yan hindi ba? Hinding-hindi ko makakalimutan ng mga mukha ninyo. Ako nga ito si Agubert. At ako naman si Renobia. Sino ka? Hindi kita kilala. Pasensya ka na. Dahil gutom na ang mga tagapagbantay ko. Kaya't yung isa mong kasamay, nakuha agad ng walang kahirap-hirap. Sinasabi ko na nga ba, dito kayo matatagpuan. Sino ka ba? Ako si Oswald. Sinong Oswald? Wala kaming kilalang Oswald. Marahil hindi nyo na ako matandaan. Matagal na panahon na ang lumipas. Pero yung gabing kinain nyo ang nanay at tatay ko, hindi ko yun makakalimutan. Nagtinginan yung dalawa. Para bang alam na nila ang ibig sabihin ni Oswald. Para bang naiintindihan na nila kung sino ang taong tinutukoy. Nagtawanan ang dalawang yun na para bang inaalala yung napakasarap na kinain nila sa gabing yun. O tama!
Ako pa nga yung lumantak doon sa babae. Ngayon, ikaw na pala yung batang tumakbo noon. Ang laki ng katawan mo. Mukhang palagay ko. Pinaghandaan mo ang pagpunta rito. Maraming salamat sa iyo, Oswald, kasi nagsama ka pa ng isa pang mas masarap na pagkain. Kapag nakain namin yan, hahaba ang buhay namin. Hindi kami tatanda. Sigurado ako dyan. Hindi ba, Agbert? Sigurado yun. Ngayon, bago namin kayo simulan, ano bang pakay mo rito? Huwag na kayong marami pang sinasabi. Nandito ako para ubusin kayo. Ubusin? Nagpapatawa ka ba? Nagsama ka ng buntis? Tapos uubusin mo kami at anong kaya mong gawin? Mula sa bag ni Oswald meron itong inilabas. Nilabas niya yung iba't ibang klase ng mutya na galing sa dalawang kaibigan ng Lolo Guerrero at naroroon din yung mutya ng duhat na ibinigay ng kaibigang Kapre. Nang makita yun, ng dalawang aswang nagtago sila. Lumabas noon yung mag-asawa mula sa kubo pero nandun pa rin ang napakadaming mga aswang. Nagsigsilayo ang mga yon na parabang nasisilaw. Anong gagawin mo dyan? May gagawin ako rito. Ayon doon sa matandang nagbigay sa akin ito. Sa pamamagitan ng batong to kayang magbukas ng portal. At lahat ng mga aswang dito, lalo na yung mga makasalanan, matatangay at hindi na sila makakabalik pa. Ano? Anong sinasabi mo? Sandali lang. Akong bahala. Diyan ka lang. Oswald! Huwag mong gagawin yan! Delikado ang paggamit ng batong yan. Sa oras na gamitin mo yan at dasalin ang orasyon na kalakip niyan, pati kayo mag-asawa, hindi na kayo makakabalik pa dahil pati kayo mahihigop. Sino yun, Oswald? Teka, yan yung Nolesto. Yung nagbigay sa akin ng langis. Hawak-hawak niya si Paeng. Oswald, boss, maniwala ka sa kanya. Siya ang eksperto. Oswald, akin na yan. Akin na yan. Kung kinakailangan ako ang gumamit niyan para sa pag-iingat ng ating buhay, ibigay mo sa akin yan. Ngayon na! Nakipagmatigasan pa siya at sinabi pa niyang kung si Canole ang gagawa nun o di parang hindi pa siya nakakagante kay Agubert at kay Renovia. Hindi ko to bibigay sa'yo, Nolesto. Umalis ka na! Ano bang ginagawa mo rito? Ako lang ang may karapatan na gumawa nito at gumamit. Maniwala ka sa akin, Oswald. Ang batong yan, hindi ikabubuti ng kahit na sino rito, kahit sa'yo at sa asawa mo. Kung mahal mo sarili mo at ang asawa mong buntis, pati ang anak nyo, bigyan mo sa akin yan at akong bahala. Hindi! Ayoko! Sa tagal ng pag-uusap nila, hindi naramdaman ni Oswald. Papasugod na pala si Renovia at si Agubert. Nilundag siya nito mula sa pintuan ng kubo at pilit na inagaw yung bag. Habang yung asawa naman tumakbo kay Canole at kay Paeng. Si Paeng sugatan ng oras na yon, pero buti na lang talaga na isalba siya ni Canole. Habang si Agubert at si Renovia, pilit na dinadala noon si Oswald papasok sa loob ng bahay. Yung gamit naman niya'y nabitawan niya at pinulot ng ibang aswang. Mabilis din yung inagaw ni Canole kaya't wala silang nagawa. Mayabang kang bata ka. Lumaki lang ang katawan mo. Ano akala mo sa amin? Kakayang-kayanin mo kami? Ngayon, humanda ka sa akin. Sinikmuraan siya ni Renovia. Sinakal naman siya ni Agubert. Tapos hinawakan ng kanyang magkabilang paa at kamay na parabang hahatiin siya sa pamamagitan ng paghahatakan ng dalawa. Magpagayon pa man pumasok si Canole. Bit-bit ang isa nitong sandata at agad na inasbaran yung dalawa. Sino ka ba? Pakilamero! Sino ba ito? Halika na rito. Sumama ka na sa akin. Nasaan ni gamit? Nasaan na? Ito sa akin. Halika. Hoy kayo.
Ano ba kayong dalawa rito? Huwag mo sabihin, kayo ang kinikilalang ano rito. Kami nga. At lahat ng mga naririto. Nayanggaw namin. Mga taong matitino. Ganun ba? Magaling ang sinabi mo. Ngayon, Oswald, binibigyan na kita ng pagkakataon. Gawin mo na. Pero nasa tama. Anong ibig mo sabihin? Halika. Dahil sa nalaman ni Kanole na mga matitinong tao pala ang mga naroroon, na inaswang lang nung dalawa para kumalat ang lahi. Doon ay nagkaroon siya ng ideya na dapat na nga itong gawin ni Oswald. Pinalayo niya ang asawang buntis. Ganon din si Paing, habang si Oswald nakatayo sa harapan ng maraming mga kubo, pati na rin ng mga bagong yanggaw na aswang. Yung dalawa naman hindi makalabas upang pigilan si Paing kasi may hinarang doon si Kanole na hindi nakikita ng mga mata. Sa pamamagitan ng batong ito, batong pinagkaloob sa akin ng taong may alam sa lihim na karunungan, tinatawagan ko ang mga namatay at ang mga may kapangyarihang nabubuhay, mga engkanto sa paligid at iba't ibang klasing nilalang. Tulungan niyo ako. Buksan ng portal ng lagusan upang tangayin ang mga masasamang aswang. Matapos yun, sa likuran mismo ni Oswald bumukas ang sinasabing portal. At yung mga nakatayo, yung iba hinigop. Yung dalawang nasa loob na si Renobia at si Agubert, hinigop din. Tapos yung iba, mga naiwan. Halos 1 minuto lang tumagal ang nasabing portal. Bigla na yon nawala. At ang mas maganda pa rito, yung mga nayanggaw na hindi nahigop ng portal, bumalik sa dati. Hindi na sila aswang nung gabing yon. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Ang kwentong ito ay ipinadala po sa atin ni Engineer Oswald na matanda na po sa panahon na ito. Maraming salamat po sa mga walang sawang tumututok sa ating channel. Ito po ang inyong Midnight CJ. Sana po ay subaybayan niyo pa rin ang isa nating channel na Healer Horror Stories na dating Commander JH. Kung sakaling maayos na po natin yon pagdating ng araw. Sa ngayon, dito po muna tayo mag-upload. At syempre kung gusto niyo naman po kaming kontakin, Viber and WhatsApp lang po kami po pwede. 0948-52-30887. Yan po ang aming Viber and WhatsApp account. Sana po ay nagkakaintindihan tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw ng linggo.